Good evening po, Dr. Love. Lagi po akong nakikinig sa inyo gabi-gabi. Natutuwa rin po kasi ako dahil tanggap niyo po ang mga tulad namin. Kaya po naglakas loob na rin ako na sumulat. At baka makahingi rin po ako ng payo mula sa inyo. Ako po si Roland. Tunay ko pong pangalan. Pero ang ginawa ko pong pangalan ay Ronalyn. 27 years old na ako, Dr. Love, at meron akong karelasyon na kapwa ko lalaki. Wala na po ako sa poder ng aking pamilya dahil hindi po nila ako tanggap. Ang tanging nagpaparamdam na lamang sa akin na hindi ako nag-iisa ay ang aking boyfriend. Hindi ko na lamang po babanggitin ang kanyang pangalan. Meron po siyang kinakasama at nagkaroon din po sila ng anak. Nauna po ako sa babaeng yun sa puso ng boyfriend ko. Kaya nga lang, nung 3 taon namin, ay nalaman kong naging jowa na rin pala niya ang babaeng yun. Wala po akong nagawa. Nasaktan ako pero natakot naman din akong hiwalayan ang boyfriend ko kaya wala rin po akong ginawang kakaiba. Hindi ko siya iniwan. Nagpatuloy lang po ako sa pagmamahal sa kanya. Kaya nga lang, dumating sa puntong kinakasama niya na ang babae. May isa na rin nga silang anak. Ang boyfriend ko ay hindi po nakapagtapos ng pag-aaral kaya medyo hirap sa paghahanap ng trabaho. Kadalasan ang pinagkakaperahan niya lamang ay ang mga paraket-raket. Minsan ay pumapasok siya sa construction. Ako naman po, Dr. Love, ay may mangilang-ilang tindahan na naitayo. Sa aking pagpupursige na mabuhay mag-isa noon, ay nagawa ko naman pong makabangon at kahit papaano nakakaluwag-luwag. Ang estado po namin ng BF ko, madalas sa akin, siya ay tumatakbo para sa kanilang pangkain at maging sa mga panggastos. At gawa nga po ng mahal ko talaga ang BF ko, ay hindi naman ako makatanggi. Ang masakit nga lang po, ngayong may anak na siya, maging ang pang-check up ng kanyang mag-ina, ay sa akin niya na rin po iniaasa. Nagulat nga po ako dahil pinuntahan pa po ako isang beses ng kanyang asawa mismo para sabihing hindi umuwi ang boyfriend ko sa kanya. At humingi sa akin ng pangkain nilang mag-ina. Binigyan ko naman po. Ang una po kasing pumasok sa isip ko ay tuwa. Naisip ko siguro ay naikikwento ako ng boyfriend ko sa kanya, kaya naman kilala niya na ako at ako ang una niyang nilapitan. Ibig sabihin, hindi tutol ang babae na patuloy kong mahalin ang kinakasama niya. Sa paglipas ng panahon, medyo nabibigatan na nga lang po ako, Dr. Love. Malapit na kasing magsimula rin na mag-eskwela ang kanilang anak. At itong boyfriend ko, sinabihan akong maghanda na para sa tuition ng bata. Natatakot po ako. Parang napakalaking responsibilidad na po ang iniatang niya sa akin. Isa pa, hindi rin po nagiging maganda ang takbo ng negosyo ko dahil sa mga nangyayari. Madalas po kasi na ang kinakasamang babae ng boyfriend ko ay dinadala ang kanyang nanay at iba pang mga kamag-anak sa tindahan ko. Siyempre, ako naman po ay inililibre sila ng groceries at kumakain din po sila sa aking munting karinderya. Dahil sa dalas, nararamdaman ko na po na medyo palubog tuloy ang mga negosyo ko. Ano po ba ang dapat kong gawin, Dr. Love? Hindi ko po kayang mawala ang boyfriend ko. Siya na lamang po ang meron ako sa mundong ito. Siya lang po ang tumanggap sa akin ng buong buo. Gumagalang, Roland, a.k.a. Ronalyn ng Nueva Ecija.
Ronalyn o Roland, hanggang kailan mo ba kayang ikaw ay ginagatas-gatasan na lamang nitong boyfriend mo? At hindi lang siya ha, naghatak pa ng iba. Oo, naghatak pa ng kanyang asawa. Hindi nga asawa kinakasama. Kinakasama. Pasaway! Oo, at hindi lang yung kinakasama, niyaya pa ang kanyang nanay mismo na meron pa mga kumare at mga kamag-anak, mga tiyahin, buong pamilya. Angkan na yan, hindi na lang isang pamilya yung sinusuportahan mo. Ayan, pero sabi nga Ronalyn, kasi ikaw ay bulag. Magpasa hanggang ngayon, bulag na bulag ka pa rin sa pagmamahal dyan sa boyfriend mo na ang tingin na lamang sa'yo ay para bang bangko na kung kailan siya pwedeng mag-withdraw ay kakalampagin ka na lamang niya. 'Di ba? Oo, hihingi na lang ng hihingi. Kasi nga, hindi mo tinuruan na maghanap buhay. Hindi mo kasalanan, Ronalyn. Unang-una, hindi mo kasalanan kung hindi siya nakapagtapos sa pag-aaral. Pero alam mo, marami akong mga kakilala na hindi man nakapagtapos sa pag-aaral pero dahil sa pagpupursige ay naging maayos din naman ang takbo ng kanilang buhay. Plus, sino ba namang matinong tao ang papayag na doon sa kabit? I mean, hindi ko nga alam kung sino sa inyo ang kabit. Parehas kayong hindi naman tama ang pakikipagrelasyon Unang-una, mag-live-in partner itong jowa mo tsaka yung babae. Yes, may anak sila pero hindi sila kasal. So, it's really unofficial pa rin. Okay? Kung dyan natin sa perspektibong yan titingnan. At ikaw naman, mas naunang nakilala. Ayan, isa-isahin natin ha. Mas naunang nakilala, mas nauna umanong minahal nitong si Roland. Nitong boyfriend mo. Ayan, ikaw yun, Roland. Nalilito na ako sa pangalan mo. Ayan, pero kasi nalilito na rin ako dahil nagkasala-salabit na yung problema. Ha? Pero hindi kakailanganin ng napakatalinong tao para malaman na ikaw ay pinagsasamantalahan na lamang at ginagamit nitong karelasyon mo. Ikaw na lang ang nagmamahal dyan sa relasyon na yan. Meron ng pag-abuso na nagaganap. Biruin mo yung mga naipundar mo, wala siyang pakialam. Okay? At sinisigurado ko sa iyo, Roland o Ronalyn, na kapag ka ikaw ay halos paubos na ang mga negosyo mo kung halos padapa na, iiwan ka na rin niyang boyfriend mo. Nagawa ka nga niyang iwan the first time na siya ay nakipagrelasyon sa iba. Sabi mo, 3 years in doon sa relationship ninyong dalawa. Kung mahal ka talaga niyan, hindi yan tumingin sa iba. Hindi yan kumuha ng babaeng yayayain niya makipag-live-in sa kanya at magkakaanak pa at that. 'Di ba? Nasaan ang pagmamahal dun? Wala. Sa'yo lang nanggagaling. It's just an illusion para sa'yo na mahal mo itong lalaking ito. Siguro nabobola ka. Siguro magaling mabulaklak ang dila. 'Di ba? Yan lang yung meron siya. Pero yung tunay na pagmamahal, yung pagtanggap sa'yo, kahit sino naman binibigay, biruin mo, may asawa siya. May asawa na, may anak pa. Pinakilala ka pa doon sa, kahit ako naman, may nakukuha ko sa yung benepisyo 'Di ba? Hindi kita tatalikuran, aalagaan kita. Pero hindi tama. Hindi tama. Kaya ka nahihirapan ngayon, kaya mo inaakala na siya lamang ang makatatanggap sa iyo ay dahil sa kanya ka lang nakafocus, sa kanya ka lang nakatingin. Which is mali. Oo, sa kanya ka kasi nakakonsentrate Kinikilig ka, biruin mo nung lumapit yung asawa mismo. Kinilig ka dahil, kilala ako ng asawa ng boyfriend ko. Natuwa ka pa. Yung iba kakabahan kapag ka lumapit. Pero ganyan kanilang hindi na nire-respeto. Ginagamit ka na lamang nila. Kaya itaas mo naman. Itaas mo naman yung pagkatao mo. Tinanggap mo ang sarili mo bilang isang bakla. Bilang miyembro ng LGBTQIA+ community, itaas mo naman ang kalidad ng pagkatao mo. Huwag mo nga hayaan na ikaw ay i-disrespect
na wag mong hayaan na ikaw ay binobola-bola at ginagamit-gamit lamang nung inaakala mo na karelasyon mo. Kung ako sa'yo, ang maipapayo ko, tigilan mo na ang pakikipagrelasyon na yan, inaabuso ka, hindi ka mahal ng lalaking yan. Hindi pamilya ang tingin niya sa'yo. Yung tulong mo lang, yung magagawa mo lang ang pinakikinabangan niya. But aside from that, walang pagmamahal doon. Walang pag-iingat. Remember, ipinagpalit ka na niya the moment na pinili niya makipag-live-in doon sa babae na kinakasama niya na ngayon. Hayaan mo na sila. Ano man ang mangyari sa buhay nila ay hindi mo na kasalanan. Okay? Tinuruan mo na siya siguro na ako naniniwala na tinulungan mo rin siguro makahanap ng trabaho, ganyan ano. Pero kung ganyan, sabi nga turuan mong ang tao, bigyan mo muna ng pangkain niya ngayon. Pero sa susunod na humingi, ay turuan mo na siyang mangisda ng sarili niya. Turuan mo na maghanap buhay ng sarili niya. Hindi pwedeng masanay ng hingi. 'Di ba? Itong boyfriend mo, sinasanay mo na magtatrabaho lang pagka gusto niya. Pagka ayaw niya, kapag medyo nakaramdam ng pagod, sa'yo na ulit, kakatok na ulit. Oo. O yan naman yung mali. Kanina yung mabuting balita natin, nasa yung pagiging persistent natin sa prayer. Ayan, yung pagiging makulit natin kapag kumakatok tayo para sa mga nangangailangan, tumulong tayo. Pero dito sa kasong ito, iba na yun. Oo, hindi naman na maganda. Sa'yo na lahat iniasa Oo, hindi na emergency situation yan. Biruin mo, pinaghahanda ka na kasi mag-aaral na raw yung anak niya. Ba, okay May patago si kuya. Oo. Diba? Ibang klase.